Naisip mo na ba kung bakit kuneho si Jax? Bakit parang kwarto ng batang babae ang kwarto niya? O bakit siya ang pinakamarahas na karakter? Maghanda kayo dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang pinaka-nakakabahala teorya na siguradong kapupuutan mo si Jax. Alam natin na kuneho si Jax, pero hindi lang basta cool o cute ang dahilan ng disenyo niya. At kung tatanungin niyo ako, parang medyo salungat ang disenyo na ito. Alam naman natin na hindi talaga cute si Jax. Palagi siyang nang-aasar at minsan nananakit. Dito nagiging interesante ang lahat mga kaibigan. Kung isipin natin, ang mga kuneho ay mga hayop na laging tumatakbo palayo. Madali silang matakot. Kung yugnay sa nakaraan ni Jax, parang palagi siyang tumatakas sa dating ginawa at patuloy siyang ginugulo nito. Kaya, ano nga bang tinatakasan ni Jax? Sa totoo lang, mukhang masyadong nakakabahalang sagot. Makikita natin lahat ng palatandaan sa kwarto niya. Nang una natin itong makita, napuno ito ng bahagari at makukulay na kulay. At isang interesting na sagot na sinabi ng lumikha tungkol sa disenyo ng kanyang kwarto ay ang bahagari ay sumisimbolo na si Jax ay dating mabuting tao bago siya nagbago dahil sa isang traumatic na pangyayari. Napakakaiba nito, lalo na't alam nating psikopata si Jax. Nakakatuwa rin na ang lila na kuneho ay parang nawawala sa sarili tuwing pinag-uusapan ni Ragatha ang tungkol sa abusadong ina niya sa harap niya. Malamang na naalala niya ang masasamang alaala dahil doon. Siguro dahil naranasan din niya ang katulad na bagay. Bukod ba doon, isang bagay na baka sa iba ay mukhang katawa-tawa ay ang pagiging nerbyoso at balisa ni Jax tuwing nababanggit ang mais. Pero sa tingin ko, hindi lang ito basta biro. Sa palagay ko, galing din ang takot na yon sa trauma na naranasan niya noon. Kaya kung pagsasamahin mo ang kwarto niyang may disenyong kulay ubeng kuneho at mga kakaibang detalye kay Jax, parang may tinutukoy itong isang lihim na nangyari sa bata. Maaring konektado ang mga ito sa isang nakakatakot na trauma bago pa ang digital na sirko. At dahil sa mga elementong makukulay at mukhang pambata, parang may kinalaman talaga ito sa batang yon. Malamang, anuman ang nangyari sa batang ito, si Jax ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ito at nagpa siya na tumakas at magtago sa isang maisan. Pero ano nga ba ang ginawa ni Jax kaya siya tumakas ng ganoon? Ano ang ginawa ni Jax sa batang ito? Alam niyo na siguro ang sagot based sa ipinakita ng episode 7. Habang may panic attack si Jax, lumalabas ang ilang alaala mula sa totoong mundo. Kung mapahinto natin sa tamang oras, makikita mo ang mga detalyeng nagbibigay ng maraming impormasyon tungkol sa ginawa ni Jax. Sa unang flashback, may taong nagmamaneho sa gabi sa isang kapitbahayan at may speed limit na karatula sa gilid ng kalsada. Ito ay katabi ng isa pang karatula na nagsasabing, "Mga batang naglalaro." Sa sumunod na flashback, makikita ang maliwanag na ilaw sa malayo na tila mga ilaw ng sasakyan. Sa lahat ng ito, sinasabi ng Theora na malamang si Jax ay nagmamaneho ng sobrang bilis at nakasagasa ng isang tao. Malamang isang bata. Ito kung isa sa alang-alang ang palatandaan mula sa isang alaala. Kung titignan ng kwarto niya na parang kwarto ng isang batang babae at ang disenyo ay parang stuffed toy, mas nagkakaroon ng saysay ang lahat. Kaya, si Jax ay nakasagasa ng isang batang babae at ang buong sirko ay nandoon para ipaalala yon? Lahat ng palatandaan ay nagsasabing oo mga kaibigan. Kilala natin si Jax, kaya malamang nataranta siya ng mabangga niyang bata. Sa halip na tumulong, umalis na lang siya at iniwan ang bata. Malamang iyon ang alaala na pinakagumugulo sa kanya. Kaya naman, nang pumasok siya sa sirko, nadanyo siyang kulay ubeng kuneho. Malamang dahil ang bata ay may hawak na katulad na stuffed toy nung nabangga siya ni Jax. Ang kulay ubeng stuffed toy na kunehong ito ang huling nakita ni Jax sa batang yon. Kaya ngayon, may saysay na kung bakit puno ng bahagari at magagandang kulay ang kanyang kwarto. Bukod dito, makikita nating ang mga kwarto ng ibang karakter ay dinisenyo para pahirapan siya.
Ang kwarto ni Zubul ay puno ng salamin kaya kailangan niyang tiisin na laging nakikita ang sarili at harapin ang body dysmorphia niya. Kaya si Jax, kailangang harapin ang lahat ng bagay na pangbatang babae na nagpapaalala sa kanya ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Hindi pa dito natatapos. May isa pang paraan para tingnan ang lahat ng ito na kapag pinag-isipan mong mabuti, mas lalo pang nakakatakot. Hindi lang tumakas si Jax pagkatapos ng nangyari, kundi pagkatapos lang banggaan, nagkaroon pa ng isa pang aksidente. Isang bagay na sapat ang lakas para gawing lubos na inutil ang katawan niya sa totoong mundo. Isa na itong bangungot na trahedya dahil kung ganoon, hindi lang basta emosyonal na pagtakas ang sirko, kundi literal na ito na lang ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling may malay. Sa episode 7, nagbigay sila ng pahiwatig tungkol sa kapsula ni na C at A, kung saan buhay pa ang katawan habang ang isipan ay nasa sirko. Hindi lang ito simpleng pagkakataon, paraan ito para mapanatiling buhay ang mga katawan. At kapag iniugnay mo ito kay Jax, nagsisimulang lumitaw ang mga bagay na dati ay parang kakaiba pero ngayon ay may saysay na. Halimbawa, ang paraan niya ng pagsasalita. O mas tamang sabihin, ang hindi niya pagsasalita. Halos hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Palaging nakasara ang kanyang bibig na parang hindi lang ito bahagi ng kanyang disenyo kundi isang limitasyon din. At dito na nagiging sobrang kakaiba ang teorya. Kung nasira ang totoong katawan niya at umaasa siya sa suporta para makahinga, maaaring ipinapakita ito ng avatar niya. Hindi man literal, pero simboliko. Kahit sa loob ng sirko, may mga bagay na hindi na niya kayang gawin, tulad ng pagbuka ng bibig. Anong opinyon niyo sa paulit-ulit na biro tungkol sa pagtanggal ng balat niya? Dahil sa matinding banggaan, si Jax ay nagkaroon ng paso o sugat na giiwan sa kanya ng ilang bahaging walang balat. Ngayon, based sa nakita natin sa episode 8, parang hindi naman talaga sila pinipigilan ng sirko, kundi malinaw na ginawa ito para panatilihin silang nandyan habang may ibang nangyayari sa labas. Hindi lang basta aksidente ang mga ito. Sa halip, may isang tao o bagay na kumukontrol sa lahat ng ito. At dahil doon, mas lalo pang lumala ang sitwasyon ni Jax dahil hindi na lang siya basta nagtatago, kundi baka hindi na rin siya makabalik kahit gusto pa niya. Kung pagsasamahin lahat, ganito ang teorya. May nagawang hindi na mababawi si Jax, nataranta, tumakas, nakahanap ng paraan palabas at agad itong sinunggaban ng hindi pinag-isipan. Pero ang labas na yon, hindi siya pinalaya, kundi ikinulong sa lugar na laging nagpapaalala ng nagawa niya habang ang katawan niya sa totoong mundo ay natrap at buhay lang dahil sa mga makina. At ang pinakamatindi pa rito, kahit gusto niyang harapin ngayon, malamang huli na ang lahat dahil hindi na siya namimili kung mananatili o lalabas. Naipit na siya sa pagitan ng sirko at ng mga alaala ng totoong mundo. Kaya lahat ng nangyayari sa sirko ay parang personal para sa kanya. At kaya palagi niyang iniiwasan ang kanyang realidad para makalimot sa kung anong meron sa labas. At sa ipinakita sa atin ng episode 8, may malinaw na tayong ideya kung ano talaga ang ginawa ni Jax. Ano ang masasabi niyo sa teoryang ito? Sa tingin niyo ba totoong nakasagasa si Jax ng isang bata? Hinihintay namin ang inyong komento.